Gusto magkaroon ng pictures kanya, hindi pa uso na ang cellphone. Bibira pa camera. Kaya makikiusapan ko yung kumuha sa seminaryo. Tulad naman ako ha. Gagawa ka ng paraan para makatamitin natin. At ito na yung karanasan namin. Nang magsalita na siya, mahina ang boses. Mahina. Kaya, parang narinig mo, ang ba sinasabi? Pero malinaw, dahil may makatagpo ako sa banal. Kaya ako pinimento ito, sa araw na ito, pagkarinig ni Maria, dahil natin kahapon, para itong storya, pagkarinig natin kahapon, nagsalita ang Anghel Gabriel. At ang sabi ng Anghel, natatandaan mo ba ang iyong isa Elizabeth na ngayon nasa katandaan ng Ekbaon? Ngayon ay nasa ika-6 na buwan na ng kanyang bayan. Ano ang dumaan? Nakinig siya sa balita ng Anghel. At pagkatapos nito, dumating sa punto na nagdesisyon na si Maria. Ang sabi sa atin dito, pagkatapos na Ebanghelyo kahapon, nagmamadali nagpunta. Ganun kaisante. Nagmamadali mula sa Nazareth hanggang sa kabundukan ng Galilea. Yan po kalayo yun. Sa inyong kahapon, hindi ganun malapit, hindi lang din sa buko yan. Kaya sa may pagkakali dito, Christ ay po, galing ang buko. Hindi nga yun. Iba sa inyo, tatawid ko lang, hirap na hirap pa, parang hinihila pa. Ganun pa kalayo yung tinravel ni Maria. Wala rito hanggang sa bigyan nila lahat. Dito biro yun. Pakyat. Bulubundukin. Bakit? Gusto niya ibalita ang nangyari sa kanya. At gusto niya makigalak sa kanyang isang matanda na. Kaya nga, ang sabi sa atin dito, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, na magkita ang dalawang buntis. Ang sabi dito, naggagalaw sa tiyan. Ang bata, mahalaga pala. Diba? Akala natin, pag nagbubuntis, hindi ang magkado ang bata. Yung mga nagbubuntis dito, ingat. Kasi kung ano yung nangyayari sa iyo, nakukuha ng bata yun. Kung ano yung nangyayari sa iyo. Pero ako na sabi ko, yung kaibigan ako na dahil nag-aaway ng kasama. Nag-aaway, minsan ako pinapatawag. Naging arbiter. Buntis yung babae. Hindi na napansin na yung palang pag-aaway. Makaka-apekto pala doon sa bata. Kaya pag sila ng bata, balusol, maganda. Pero, pagkalipas na yung araw, napansin lang humihina. Nang patingnan, butas ang puso ng bata. Butas. Pagkataon yun? Hindi. Bugay yun ng maling pagdadalang tao. Kaya nga, sa araw sa tulong na behel. Sabi ko, pumasa ko. Pwede pakinggan na sila. Ano kasi ito? Pagiging ako. Opo, minumunutan po namin dito yung mga bata na malnourished.
Ilan ang malnourished na bata dito sa Umo? 20. Tanong ko sa inyo, ilan ang malnourished na bata dito sa Santo Niño? Ano ibig sabihin ng malnourished? Hindi kumakain. Tulog ka lang. 36 years na kapain. So isang eskwelahan doon sa parokya ng Santo Niño, doon sa pinanggalingan ko. Ito ko nalaman na pero 100 years feeding ang eskwelahan. 100 days. Ibig sabihin, 3 buwan lang yun. 3 buwan makakainin yung mga bata sa eskwelahan. Feeding. Ilang buwan pa ang pag-aaral ng bata? 10 buwan. Ibig sabihin, 3 buwan lang makakainin yung mga bata pagdating yung 6 na buwan. Bahala na kayo. Tingnan niyo yung sitwasyon. I-assess ninyo. Discernment. Kaya si Maria, makita natin dito, makita natin, ano yung di-discern ni Maria dito? Matanda na aking pisan. Baka unan. Tanda natin, panahon na yun, walang cesarean. Kaya kung may tinatawag na bed rest. Ano yung bed rest? Kaya sabi ng doktor, lagi nakukunan. Sabi ng doktor, mag-bed rest ka. Ibig sabihin nun, hindi ka masyadong gagalaw. Parang nag-opera. Father, konti ka lang ba? Unti-unti. Hanggang makalakad ka. Bed rest. So, kailangan na, tanda natin, tinatawag na mag-aalaga. Hindi na natin, caregiver. Pagka nagbe-bedrest ka, hindi mo pwedeng gawin yung iba. Kailangan sila gagawa para sa'yo. At yun ang naging role ni Maria. Pagpunta niya sa Pisang Elizabeth, siguro siya nagsasahing, siya nagluluto, na ba'y mabigat na trabaho, siya yung naglalala. Kaya pag nagpunta po kayo, sana one day, bigyan po kayo na tayo ng biyaya. Isa sa dapat natin gawin, padalawang ang tinatawag na panaluluson o kulilan. Pagpunta nyo, ang bahay ni Elizabeth nasa tuktok ng bundok. Ang ikot. Ikot magagawa ayaw paglakad. Hindi ako magpapawag. Napaka-tarik, makyat. Babato. Tanda nyo inalis pa. Lalo nung panahon niya na hindi pa uso ako simento. Magigilid ka. At may isang lugar doon sa Galilea na tawagin nila ay Mary's Well. Sa ibaba, tinanong namin yung tour guide, bakit tinawag na Mary's Well? Balon. Hanggang ngayon, nagpapulog. Doon pala yung tubig. Sabi ng guide, kasi dito, umiigil ng tubig si Maria. Isipin, wala rito, baka sabihin na natin, wala rito hanggang patulog sa boundary ng puso. Aakyat, bababa, bubuha ng tubig, maglalaba. Tanda natin ang mga lalagyan ng tubig noon, hindi mga plastic, hindi mga lata, mga baka. Yung baka, pabigat na. Pagka nabibigay ng pumilyo, makita niyo yung magagandang mga lalagyan. Mabibigat. Pero pagka tumatagal, lalo bumibigat. Kaya pipiliin mo pagkaan. Si Maria, yan ang kanyang naging trabaho. Nagmamadali, pagdating. At tanong, bakit nagawa ito ni Maria? Sabi nito, pero tayong panalangin, pag tayo nagdadasal sa Rosario, pag dinadasal natin ang panalangin ng
mahal na Bire. Aba, Ginong Maria, ano sabi natin? Napupuno ka ng grasya. Ano ang laman ng puso ni Maria? Grasya. Ayan. Ano yung sabihin? Diba? Pinangalan ni Elizabeth. Sabi dito sa atin sa Ebanghelyo, sapagkat pagkarinig ng iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sagro sa aking tiyan. Yan ang sabi ni Elizabeth. Ano ang ibig sabihin ng Elizabeth? Ang Diyos ay may pangako. Elizabeth, God has a promise na hindi niya kinalimutan. Kaya nga, matagal siyang nag-antay. Kaya nang tanungin kung ano pangalan ng bata, ano pangalan? Juan. Ano ibig sabihin ng Juan? Mapagpala ang Diyos. Kaya pag tinanong, tiga sa kapapalumpit. Sino ba patron? San Juan. Kaya maganda yung pangalan ninyo. Kung kayo halimbawa, unang anak, maganda yung pangalan nyo, Juan. Eh, pati pangalan na yung pangalan mo. Gastado mo yan. Hindi yung marami. Tingnan mo yung kahulugan. Ano ang sinasabi ko, pinapahayag ko sa pagbibigay ng pangalan? Mapagpala ang Diyos. Bakit nasabi ko ni Elizabeth? Kasi baog siya, maganda na siya, pinagtatawa na siya. Ito na ang katunayan na hindi nakakalimot ang Diyos. Amen. Mapagpala